Ang kwentong ito ni Sanda ay maaring mag-iwan ng ngiti sa ilan, ngunit inis sa iba. Magandang oras mga kahugot, kwento ni Sanda ang hatid ngayon ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng kahugot. Lumaki ako sa isang matining pamilya. Hindi nagkulang ang aking magulang sa magagandang turo at paalala, kabilang na ang bilin na umiwas sa maling kaibigan o barkada. At mula elementary hanggang high school ay masasabi kong nagawa ko namang sumunod sa kanila at napili ko naman ang tamang mga kaibigan at barkada. Nagtapos ako sa Poten and Eliseo M. Quesada Memorial National High School sa aming bayang Paete, isang maliit na bayan ng Laguna. Hindi ko naranasan ang makipagrelasyon sa buong high school life ko. Hindi ko sinadyang huwag magkajowa, kundi talagang ayaw ko pa dahil kontento at masaya ako sa aking circle of friends na binubuo ng 5. At kaming 5 ay nakapagtatakang talagang magkakasundo sa halos lahat ng bagay, kabilang na ang huwag munang mamansin ng mga lalaki. Ang 4 kong mga kaibigan ay sina Melody, Jennifer, Annalyn at Perlita. Pero syempre, natural lang noon ang magkaroon ng crush at lahat naman kaming 5 ay nagkaroon ng mga crush. Pero hanggang doon lang. Although alam kong exaggerated kaming 5 kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga crush namin at ideal man namin na parabang sure na kami na ang katangian ng ideal man namin ay siya talagang magiging asawa namin someday. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang ideal man. Nakakatuwa na hindi talaga kami magkakapareho ng mga gusto. Si Melody, ang gusto niya ay very neat man, office boy. Si Jennifer naman, bad boy image ang gusto niya at pulis ang propesyon. Si Annalyn naman, gusto niya ng pastor, makadiyos at simple lang ang datingan. Si Perlita naman, sa kanya ang may pinakamataas na level. Gusto niya ng gwapo, matalino, pangmati ni idol ang datingan at tagapagmana ng isang bilyonaryo. Well, I know hindi seryoso si Perlita sa description ng kanyang ideal man kasi sa aming 5, siya ang pinaka-inosente at pinakawalang interes sa mga lalaki. Yung description niya ng kanyang ideal man ay napanood lang niya sa pelikula. At kung curious naman kayo kung ano ang ideal man ko, ay ganito naman. Gusto ko ng gwapo na lumaki sa hirap. Gusto ko yung lalaking magaspang ang palad dahil nabubugbog sa trabaho. Matigas ang katawan hindi dahil nagje-gym kundi dahil sa heavy labor. At hindi niya kailangang yumaman ng sobrang yaman. Sapat na yung kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya sa pagbabanat ng buto. At kahit hindi siya mayaman ay mayaman naman siya sa respeto dahil isa siyang mabuting tao. Yun ang ideal man ko. Talagang nagtapos kaming 5 ng high school na inosente at walang karanasan sa pakikipagrelasyon sa opposite sex. Pero nung kami ay nag-college na, ako ay nagkaroon na ng kalayaang magpasya para sa sarili ko. Dahil
Malayo na ako sa aking mga magulang at noon ay nagkaroon na rin ako ng pag-ibig. Sa unang pagkakataon at sa bahaging ito na magsisimula ang love story ko. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Kami ni Perlita ang nagsama nung college kami. Nagpunta kami sa Calamba at sa LPU kami nag-enroll. Tumira kami sa bahay ni na Kuya Ped at Ate Mia. Si Kuya Ped ay panganay na kapatid ni Perlita and that time ay iisa pa lang ang anak nila, si Topper na noon ay grade 1 na. Malaki ang bahay na minanay ni Ate Mia sa magulang niya na pinarenovate naman ni Kuya Ped. Nung time na yon ay hindi pa totally tapos ang renovation. May dalawang lalaki pa noon ang gumagawa, nagko-construction. May mga tiles na ang bahay pero wala pa ring pintura ang mga dingding pero tinirhan na ni na Kuya Ped o namin kako kasi doon nga din kami tumira. Dalawang palapag ang bahay na yon. May 3 kwarto sa itaas at 3 rin sa ibaba. Ang kwarto ng mag-asawa ay nasa ground floor, maging ang kwarto ni Topper, katabi ng kwarto ni na Ate Mia. Nasa ibaba rin, katabi ng ginagawang garahe ang kwarto ni Yago at Manang Celia. Pinsang buo ni Ate Mia si Manang Celia at siya ang parang katulong nila. Si Yago ay pamangkin ni Manang Celia so pamangkin din siya ni Ate Mia. Si Yago ang isa sa 2 lalaking nakita kong nagko-construction noon at unang sayad pa lang talaga ng mga mata ko kay Yago ay na-curious na ako sa kanyang pagkatao. Siya noon ay naghahalo ng simento gamit ang pala. Hindi pa kalakihan ang katawan niya pero siksik na ito ng laman. Wala siyang baby fats sa gawing tiyan o bewang. Yes, nakita ko ang katawan niya dahil noon ay naka-shorts lang siya at walang suot na pang-itaas. Pero ang mukha niya, gwapo at haltang teenager pa rin. Maitim siya pero hindi yung itim na dugyot tingnan kahit na pawis siya noon. Bahagyang nagre-red ang mukha niya at ang buhok niya parang dating kalbo na tumubo na lang. Yun yung buhok na hindi na kailangang ayusin pagkatapos maligo. At yung mga binti at legs ni Yago ang perfect ng pagkakatrim. Hindi naman siya over na nagmamasel-masel pero hindi siya loy-loy. Talagang athletic ang pagkakabuilt. Basta ang nakita ko noon kay Yago, siya yung lalaking walang arte sa katawan at ganong lalaki ang gusto ko. Ideal man kung tawagin naming 5 magkakaibigan noon kapag pinag-uusapan namin ang mga crush namin. Kaya lang ang mga description na ito tungkol kay Yago ay base lang sa first impression ko noong unang pagkakataong sumayad nga ang mga mata ko sa kanya. Pero parang pasok na kaagad siya sa katangian ng aking ideal man. And if you ask me kung na-love at first sight ako kay Yago, the answer is yes. Hindi ito OA na sagot kasi adult na ako ngayon at malapit na akong mag-40 pero masasabi ko talaga that the way I felt for Yago noong una ko pa lang siyang makita wasn't just simple infatuation but love. So yes, it was love at first sight. Kami ni Perlita ay nagsama sa isang kwarto sa itaas ng bahay ni na Ate Mia at Kuya Ped. Maliit lang ang kwartong yon pero double deck ang kama. Ayaw ni Perlita sa itaas ng kama kaya napilitang ako doon ang pumwesto sa upper deck. Kapag tumayo ako sa ibabaw ng kama, nahahawakan ko na ang kisame at may part ng kisame na parang kudradong takip na nabubuksan. Itutulak mo lang. Pwedeng pumasok doon kung gusto mong magtago sa loob ng kisame
or kung may aayusin kang wire ng kuryente. Ang spot na yun ng kisame ay ginawa kong taguan ng ilang gamit ko, maging ang diary ko nung maisipan kong magsimula sa pagsusulat ng diary. At sigurado ako na hindi makikita ni Perlita ang diary ko dahil doon ko nga itatago sa parteng yon ng kisame. Sa unang kwarto sa harapan, unang mabubungaran pag-akyat ng hagdan ay kwarto ni Ate Kleng, nakababatang kapatid ni Ate Mia. Yung isang kwartong katabi ng kwarto ni Ate Kleng ay bakante at siyang nagsisilbing tulugan kapag may bisita. Walang bintana ang kwartong yon. Sa bandang likod naman ang aming kwarto ni Perlita at yun ay may 2 bintana. Si Ate Kleng nung first year college kami ni Perlita ay graduating na sa LPU din, Lyceum of the Philippines, Laguna. Doon din kami nag-aral ni Perlita pero si Yago ay sa CCC or City College of Calamba. Kasabay namin siyang nag-first year si Yago, meaning kabatch namin siya, pero siya ay nagtapos sa Calamba Bayside National High School. Ilocano sila, sina Ate Mia, Ate Kleng, Yago at Manang Celia. Kami naman ni Perlita at Kuya Ped ay mga Tagalog at natural, kami mga Tagalog ang nag-a-adjust sa kanila at nag-try ding matuto ng Ilocano kahit papano. Lalo na, sige, hindi ko na itatanggi na unang kita ko palang kay Yago ay pumintig na talaga ang puso ko. Yun ay pintig ng pag-ibig. Ang salitang ito, pintig ng pag-ibig, ay nilettering ko sa unang page ng aking diary na tinatago ko nga sa kisame. Si Yago ang dahilan ng pagsusulat ko ng aking diary. Sa kanya ko naramdaman ang mga kakatwang damdamin ng isang babaeng handang-handa ng umibig. Yung kilig, pagkasiwa, pagkahiya, pagiging conscious sa itsura, kilos at galaw. Ilan lang sa mga napansin ko sa aking sarili simula nung makilala ko si Yago, and eventually, nakumbinsi ako. Yes, it's really love. Hindi namin nakakasabay kumain sina Yago at Manang Celia. Silang dalawa ang magkasabay na kumakain sa kusina. Nakakalungkot pero hindi naman ganon kayaman sina Ate Mia at Kuya Ped, pero parang mababa ang turing nila kina Manang Celia at Yago porque sila kasi ang utusan sa bahay na yon. 5 buwan yata akong nanghuhula lang ng tungkol sa pagkatao o kwento ng buhay ni Yago. Wala akong mapagtanungan dahil si Perlita, hindi rin niya kilala si Yago. Ako naman, dahil nga sa iniingatan kong lihim na damdamin para sa kanya, ay nahihiya ako na lumapit sa kanya at kausapin siya. Nagkasya na lang ako sa pagtingin-tingin habang siya ay abala sa mga gawain niya. At una pa lang ay napansin ko, simula nung mag-umpisa na ang pasukan ay hindi ko na siya nakikita kapag umaga. Kahit anong hagilap ng mga mata ko sa kanya paggising ko sa umaga, wala siya. Sa hapon, pagdating namin ni Perlita galing school ay madadatnan ko na si Yago na busy sa mga trabaho niya sa bahay, mostly sa likod ng bahay. Naisipan ko lang tingnan sa Google Map ang lugar na yon sa Calamba, ang Calamba Park Place sa Barangay Makiling. Doon kami tumira, doon ang bahay nina Ate Mia at Kuya Ped. Nakakatuwa na kapag mula sa itaas pala ay akala mo ito ay isang subdivision na may dating. Pare-pareho kasi ang kulay ng bubong, pero ang totoo kapag nandun ka, kapag nasa kalsada ka, ay
makikita mo ang totoo na ito ay parang semi-squatter dahil dikit-dikit ang mga bahay na maliliit lang naman. Pagpasok mo nga ng gate, syempre may diretsong kalsada. Yun ang Neon Street at naroon ang bahay ni Ate Mia at Kuya Ped. Sa kaliwang side ng kalsada o ng Neon Street ay nagsanga ang napakaraming maliliit na kalsada na ang mga pangalan ay mga elements sa periodic table. Unang kalsada sa kanan nga, kasi wala namang kalsada sa left side kundi ang hilera na lang ng bahay na kinabibilangan ng bahay na tinirhan namin. So unang kalsada sa kanan mula sa gate ay ang Oxygen Street. Hindi ko memorize ang lahat ng mga kalsada pero heto nga't pinagmamasdan ko itong Google Map. Pangalawa ay ang Gold Street. Pangatlo ang Silver, pang-apat ang Uranium at may 14 pa na street at panghuli. Pang-20 ay ang Neon Street. Kasi ito yung kalsada sa entrada ng gate na umikot lang pakaliwa sa dulo kaya neon pa rin yung panghuling street. Nabanggit ko ang tungkol dito sa mga kalsadang ito dahil may isang cute at nakakakilig na pangyayari noon sa pagitan namin ni Yago. Mamaya, ikukwento ko sa inyo. So kaya pala maaga pa lang ay umaalis na si Yago kapag araw na may pasok ay dahil nagbabike lang siya papasok at pauwi ng school niya, na public school nga ang City College of Calamba. May time kasi noon na isinugod sa ospital si Ate Mia dahil dinugo. Kasama ni Ate Kleng si Kuya Ped na nagdala kay Ate Mia sa ospital. Kami naman ay pinababa noon sa kwarto nila para samahan si Topper na anak nila. Madaling araw ay pumasok si Manang Celia sa kwarto para maghanda ng mga damit ni Ate Mia na dinala naman ni Perlita sa ospital. Kami ni Manang Celia ang naiwang bantay ni Topper sa kwarto ng mag-asawa. Tinanong ko siya noon kung sino ang nagluluto sa kusina kasi naririnig ko ang mga pagkalangkang na mga kasangkapan. Di si Yago, sagot niya. Noon ako nagkaroon ng pagkakataong makapagtanong at makarinig ng mga kwento tungkol kay Yago. Buong puso at utak kong pinakinggan ang bawat salita sa kwento ni Manang Celia dahil tungkol yon sa lihim kong iniibig at nung umagang yun Kuya Bono ay lalo pang tumaas ang libel ng pintig ng pag-ibig ko para kay Yago. Si Yago pala ay anak ng isang babaeng walang direksyon ng buhay. Dalawa daw ang anak nito, si Yago ang panganay at si Isa ang bunso, pero ang dalawang ito ay magkaiba ang ama. Noong mga panahong yon ay nasa Maynila ang mama ni Yago at kapiling nito ang pangatlong lalaki sa buhay niya. Si Yago ay parang pambayad utang kay Ate Mia. Marami daw utang ang mama niya kay Ate Mia at dinala niya si Yago kay Ate Mia noong 13 anyos pa lang si Yago upang maging utusan ni na Ate Mia. Si Isa naman ay nasa La Union sa poder ng kanyang lola, nanay ni Marina, ang mama ni Yago. Si Yago ay anak daw ng isang Brazilian na naka one night stand lang noon ni Marina sa Baguio. Ang tatay ni Isa ay taga La Union pero hindi naman ito kinilala si Isa bilang anak niya dahil si Marina nga daw ay naturingang talipandas. Maraming lalaki daw ang pinapatulan kaya't sinong lalaki ba naman ang aangkin sa pinagbubuntis nito kung marami naman siyang nakakasiping.
Labis ang awa ko kay Yago nung marinig ko ang kwento ng buhay niya, pero halos mayakap ko si Manang Celia nung sabihin niyang, napakabait na bata yang si Yago. Napakasipag pa at hindi marunong magreklamo. Walang trabaho ang hindi niya kakayanin at lagi siyang handang matuto. Halos mapaluha ako noon. Nasambit ko na lang ng tahimik ang mga salitang, Lord, sana ibigay mo sa akin si Yago. Siya ang lalaking pinapangarap ko. Please, Lord, sana ibigay mo siya sa akin. Kaya lang Kuya Bono, kahit nakatira kami sa isang bahay na hindi naman malawak ang bakuran, actually ang bakanting lote lang ay harap at likod, magkabilang dingding ng bahay, baba at taas ay sagad sa property line kaya parehong firewall yon. Yung bakanting kwarto nga sa taas, yung nasa gitna, walang bintana. Yung nasa harap, kwarto ni Ate Kleng may bintana, meron din ang kwarto namin ni Perlita na siyang nasa likod. At sa bintanang yun ko pasimpleng tinatanaw si Yago habang abala siya sa mga gawain niya sa likod ng bahay. Maraming similya ng puno doon na inaalagaan niya. Si Kuya Pad kasi ay empleyado ng DENR at may lupain pa sila sa labas ng Kalamba na siyang tinatamnan nila ng sari-saring punong kahoy. Maliban sa pag-aalaga ng mga similya, si Yago din ang nakatokang mag-alaga sa 3 aso, paglilinis sa buong bakuran, pagtatapon ng basura at tagabili ng kung anumang kailangang bilhin. Katulong din siya ni Manang Celia sa paglalaban ng mga damit ni na Ate Mia. Totoong napakasipag niya at hindi ko alam, pati pala sa pag-aaral niya ay napakasipag niya. May isang gabi noong mautusan ako ni Ate Mia na tawagin si Manang Celia. Pasado 10:00 na noon at tulog na sila. Sina Yago at Manang Celia dahil pareho silang pagod sa gawaing maghapon. Pero dahil kailangan ko siyang tawagin ay kumatok ako sa kwarto nila. Pupungas-pungas si Manang Celia na nagbukas ng pinto at nakita ko naman si Yago na nag-aaral sa maliit na mesa. Nakasalpak ang earphone sa tenga niya habang subsob sa paggawa ng homework niya. Tawag ka po ni Ate Mia. Pasensya ka na, sinunod ko lang siya. Sabi ko kay Manang Celia. Okay lang yun, Sanda. Sabi niya pero kumapit siya sa braso ko nung sabay kaming humakbang. Medyo nahihilo ako. Pakapit ha. Okay lang po Manang Celia pero kung hindi niyo kaya, pwede ko naman sabihin na lang kay Ate Mia na nahihilo ka at ako na lang gagawa kung ano mang papagawa niya sa'yo. Napakabait mong bata, Santa. Pero kaya ko ito. Ganito lang talaga ako kapag napuputol ang tulog ko. Buti po pala, nakakatulog kayo kahit nakasindi ang ilaw. Ako kasi hindi. Naku, nasanay na lang din ako dahil si Yago, kailangan pang mag-aral bago matulog. Lagi po niyang ginagawa yon. Ang gumawa ng homeworks niya, abay oo. Sa totoo lang Santa, matalinong bata yang si Yago. Kawalan kay Marina yung anak niyang yan dahil hindi niya inalagaan. Pagdating ng araw, sigurado akong pagsisisihan ni Marina na pinabayaan niya yung si Yago. Galit po ba si Yago sa mama niya? Hindi ko naman siya narinig o nakita na nagpakita o nagsabing galit siya kay Marina. Pero nung 13 anyos kasi yan, nung dinala siya dito, nagwawala yan nung iwanan siya ni Marina dito. Umiyak pa noon. Grabe ang iyak. Lumuhod pa siya sa harap ni Marina. Ang sabi niya, Mama, parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan dito. Pangako magtatrabaho ako para hindi ka mahirapan. Umiiyak noon. Awang-awa ako sa kanya kaya lang wala naman akong magawa dahil maraming ang utang si Marina dito kay Mia. At si Yago ang parang pinambayad niya. Tutulo na talaga ang luha ko noon pero nakarating na kami sa harap ng pinto ng kwarto ni Ate Mia. Iniwan ko na si Manang Celia at ako'y umakyat na sa kwarto namin ni Perlita at sa hagdan, doon na tuluyang tumulo ang mga luha ko
At nagawa ko na lang noon ang umusal ng dasal para kay Yago. Lord, yung pag-aalaga mo sana sa akin, ibaling mo na lang kay Yago. Ingatan mo po sana siya at tulungan mo po siyang magtagumpay sa mga pangarap niya. Ewan ko kung nai-imagine ninyo kahugot yung itsura ng sitwasyon ko noon na lihim na umiibig kay Yago. At sa maniwala kayo't sa hindi, 3 taon yon na secretly in love ako sa kanya. Yes, secret kasi wala akong pinagsabihan kahit kay Perlita. 3 taon. Naunahan pa nga ako ni Perlita na magka-boyfriend. 2nd year kami, naging sila ni Paul John. Kaklase namin si Paul John. Pareho nga pala kami ng kurso ni Perlita at magkaklase kami sa lahat ng subjects. Si Paul John ay classmate namin. Barkada ni Paul John si Michael na isa ding lalaking nagtangkang manligaw sa akin. Si Michael lang ang pinakadeterminado pero nung una pa lang ay tinapat ko na siya na wala siyang maaasahan sa akin kasi ayoko pa ako makipag-boyfriend. Pero syempre, etchos lang yon dahil ang totoo, kung magiging boyfriend ko si Yago, kahit anong oras pwede. Yes, si Yago ang dahilan kung bakit ni isa sa mga nagtangkang manligaw sa akin from school ay wala akong pinatos. And yes again, sa loob ng 3 taon, nanatili akong umiibig ng palihim kay Yago. School break nung katatapos namin ng 3rd year, pauwi na ako noon para sa summer vacation. Ako lang mag-isa kasi si Perlita sasama sa bakasyon ni Ate Mia sa Antipolo. Wala kasi akong pera kaya hindi ako nakasama. Isinabay nila ako sa van at ibinaba na lang nila ako sa harap ng SM City Calamba. Kasi sa sangang daan sa harap ng SM, kakaliwa sila papuntang Antipolo at kakanan naman ang pauwi sa amin sa Paete. Matapos akong bumaba ay lumakad na ako papunta sa may sakayan. Medyo mahabang lakaran yon kaya binilisan ko ang hakbang pero biglang nag-ring ang cellphone ko. Si Mama ang tumatawag at sinabi nitong nasa biyahe sila papuntang Lopez, Quezon para naman sa summer bonding nila ng mga college friends niya na inesponsoran ng isa nilang kaibigang balikbayan at pwedeng isama ang buong pamilya ng bawat isa kaya isinama naman ni Mama sina Papa at mga kapatid kong mas bata sa akin. Si Ate Leslie na panganay namin that time ay nasa Maynila naman para sa kanyang OJT. Ang sabi ni Mama, 5 araw daw sila doon sa Lopez, Quezon. Kung ayaw ko daw magstay sa bahay ng nag-iisa, kina Lola Irene na daw ako dumiretso at dadaanan na lang nila ako kina Lola kapag pauwi na sila. Tagalongos Kalayaan si Lola Irene, isang bayan yun nakatabi ng Paete. At namimiss ko rin si Lola Irene kaya lang bigla kong naalala si Yago kaya sa halip na umuwi ako kina Lola ay bumalik na lang ako sa bahay ni Ate Mia. At ang pagkakataong yun ay naging paborable para sa wakas ay maging close na kami ni Yago. Makaraan ng 3 taon simula nung kami ay unang magkita, sa wakas, magkakaroon na kami ng chance na maging mas malapit sa isa't isa. Nagulat si Manang Celia nung makita niya akong pumasok ng gate matapos akong pagbuksan ni Yago na noon ay naka-short lang at wala na namang damit pang itaas. Dati na siyang binawalan ni Ate Mia sa ganung pananamit pero hindi naman niya inakalang babalik ako.
Akala niya, dalawa lang sila ng auntie niyang si Manang Celia. Naikwento ko kaagad kay Manang Celia ang sitwasyon ko at ang dahilan kung bakit ako bumalik, pero nagpaalam din agad ako na pupunta ako ng bayan para kunin ang padala ng mama ko sa Cebuana, pang-allowance ko ng 5 araw. Inutusan niya si Yago na samahan ako. Kumislot ang puso ko noon pero hindi ako tumanggi kaya't for the first time nga noon in 3 years ay nagkasama kami ni Yago. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari nung summer vacation na yon, particularly ang 3 araw na pananatili ko sa bahay ni na Ate Mia kasama sina Yago at Manang Celia. O Kuya Bono, 3 araw lang, hindi 5. Masaya kaming 3 noon. Magkakasama kaming nagluluto, naglilinis. Totally naging close na kami ni Yago. Makulit din pala siya at malutong ding tumawa. Noon ko lang siya nakitang ganun kasigla at kasaya sa loob ng 3 taon simula nung una kami magkakilala. Umaakyat din siya sa itaas noon para tulungan ako maglinis sa hallway at sa hagdan. Noon ko lang din naman naranasan ng maglinis sa bahay ni Ate Mia. Dati sa kwarto lang namin ni Perlita ang nililinis ko kasi boarder ako doon. Hindi libre ang pagtira ko. Nagbabayad ako noon ng 7,000 monthly para sa pagtira ko doon kasama ang pagkain. Ang sarap makasama ang mahal ko sa bawat sandali, lalo na sa mga pagkakataong magkatulong kayong dalawa sa mga gawain. Wish ko noon Kuya Bono sana kami na ni Yago. Pangalawang araw na kami lang 3 ang nasa bahay. Naglaba kami ni Yago. Yung mga maruming kong damit na dapat iuwi ko pa, nilabhan ko na lang. Naglaba naman siya ng bag at sapatos niya. Magkatabi kami sa laundry area. Nung bago niya labhan ang bag niya, binuksan niya ang parang packet sa loob at may 3 bato na iba't ibang hugis at kulay ang nakita ko sa palad niya. Nakita ko yung isang bato na medyo pinkish at hugis puso. Oy, akin na nga lang yan. Sabi ko pero inilayo niya ang kamay niyang na may hawak na mga yon. Damot mo naman, para bato lang eh. Sinulyapan lang niya ako bago niya ibinulsa ang 3 bato sa bulsa ng short niya. Anting-anting ko to. Naman ako pa to sa lolo ng lolo ko. Tila totoong sabi niya. Hindi ito basta-basta bato lang. Nagmula ito sa bumukang puso ng saging. Sabi niya pero nakangiti na. Kapag kabilugan ng buwan at hawak mo ang 3 batong ito, magiging tikbalang ka. Gusto mo bang maging tikbalang, Sanda? Alam mo, Yago, kung ayaw mong ipamagay, okay lang. Hindi yung gagawa ka pa ng kwentong pambata. Hindi na ako bata. Hindi, kasi souvenir ko to sa makunako ni Isabela eh. Ang hirap kayong pumunta doon, ang layo. Sumakay pa kami ng maliit na roplano. Nakakatakot. Bakit ka naman napunta doon? Eh nung hinahanap namin ng tatay ko. Eh di ba Brazilian daw ang tatay mo? Oo daw pero doon nga daw siya nagstay noon sa makunako ni Isabela pero nung puntahan namin, wala naman siya doon. Pero ang ganda ng ilog doon, yung Bloss River. Doon ko nakuha yung 3 bato na to. Nung 10 years old pa lang ako. Sino naman kasama mong nagpunta doon? Lolo ko at saka kaibigan ni Mama na nagtatrabaho sa Brazil. Kaya alam mo 9 years na sa akin ang mga bato na to kasi 10 years old lang ako noon, 19 na ako ngayon. Eh bakit 3 yung bato? Wala namang itsura yung dalawa. Nung makita ko kasi to, magkakatabi sila. Para silang nagyayakapan. Yung heart shape nasa gitna. Sa isip ko noon, kaming 3 yon. Si Mama, ako, at yung papa ko. Wow, madrama ka pala, Yago. Noon lang yun, Sanda. Nung bata ako kasi, pangarap ko noon ng buong pamilya. Pero ngayon, tanggap ko na. At kung nangangarapan ako ng buo na pamilya, yung sarili ko ng pamilya, asawa ko, at mga magiging anak namin.
Agad ko pang inimagine noon, Kuya Bono, na ako yung magiging asawa niya. Ngumiti siya sa akin nung magliwanag sa imagination ko ang pangarap na yun, kaya't napangiti na rin ako ng matamis sa kanya. Wish ko talaga noon, Kuya Bono, sana maging kami na. Pasado 10:00 ng gabi nung tumunog ang cellphone ko. Patulog na ako noon. Sanda, si Yago to. Napangiti ako kasi dati nang nasa akin ang number niya. Naka-phone book na sa akin noong first year pa lang kami, pero never ko siyang na-text o natawagan dahil wala namang dahilan. Noon lang ma-hospital si Ate Mia, ibinigay niya sa amin ang cellphone number ng lahat ng taong nakatira sa bahay para daw kapag may emergency ay matatawagan namin ang bawat isa. Bakit? Reply ko kay Yago noong gabing yon. Kunwari nonchalant ako, pero ang totoo, nawala ang antok ko dahil sa excitement sa pagte-text niya sa akin. Yung heart-shape na bato, ibibigay ko sa iyo pero hahanapin mo. Saan ko hahanapin? Di ba dyan sa mga kalye? May kanya-kanyang pangalan ng mga streets dyan, mga elements. Ilalagay ko sa dulo ng kalye, sa may kantong-kanto yung bato na to. Babalutin ko ng red na glossy paper. Ang gagawin mo ay huhulaan mo kung saang street. Kung nitrogen, silver, uranium. Bahala ka. Basta may connect dapat ang element sa bato na ito at sa akin. Okay, pero hindi ko pa kasi kabisado ang pangalan ng mga streets dyan eh. So, titingnan ko muna bukas. Pwede. Pero hanggang bungod ka lang ng kanto. Bawal kang pumasok sa kanto at lalong bawal kang makarating sa dulo. Nandun din ako nagtatago. So kapag nahanap mo ang bato, makikita mo rin ako. Sige. Okay, bukas 5 a.m. lumabas ka na. Ako, lalabas ng 4:30 kasi magja-jogging pa ako. Ay, gusto ko rin mag-jogging eh. Sabay na lang ako. Hindi pwede. Hahanapin mo muna yung bato. At kapag nahanap mo, sayo na. At tuloy jogging na tayo. Okay, sige. Okay, good night, Santa. Good night, Yago. Bago ako natulog nung gabing yun ay tumayo muna ako sa ibabaw ng higaan ko at kinuha ko muna sa kisame ang diary ko. Nakangiti ako nagsulat ng entry ko para sa araw na yun at ang daming heart-shaped drawings ko doon kasi punong-puno talaga ng kilig ang araw na yun. Kinabukasan niya, 5:00 ay nasa kalye na ako at isa-isa kong puntahan ang mga kanto, binabasa ang pangalan ng mga ito. Unang kanto, ang street name ay Oxygen. Pangalawa ay Gold at panghuli, pang 20 na street ay Neon. Sabi ni Yago, dapat daw may relate sa kanya ang element. 3 ang napili ko, Gold, Iron at Platinum. Wala lang, pakiramdam ko lang noon ay pwedeng magsimbolo sa kanya ang 3 elements na yon. At para sa akin, gold siya dahil mahalaga siya. Kaya pinili ko ang gold. Pinasok ko ang kalsadang yun at sa dulo nga ay nakita ko si Yago nakangiti. Ang saya ko noon kasi tama ang hula ko. Nakita ko rin kagad ang kulay pulang glossy paper sa ibabaw ng bakod, kaya lang napansin kong parang tip or tulis ng 2 kalsada na nagkita ang parte nyo ng bakod. Doon sa puntong iyon nagtagpo ang Oxygen Street at Gold Street. Ang tanong ni Yago sa akin noon, ano ba talagang pinili mo? Oxygen o Gold? Nilakasan niya ang bigkas ng oxygen.
Naisip ko, mahalagang oxygen kasi without it, hindi ka makakahinga. Gusto kong baguhin ang sagot ko noon pero pinili kong maging honest. Actually, gold. Sagot ko. Bakit gold? Dahil ba sa babae ka at mahilig ka sa alahas? Hindi. Wala nga akong alahas eh. Bakit gold? Wala. Tingin ko lang kasi mahalaga ka. Para kang gold. Mahalaga ako sa'yo? Tanong niya at hindi ko yan nasagot ng diretso. Alam ko napaisip ako saglit dahil iniwas ko pa ang tingin ko sa kanya. Oo, mahalaga ka sa akin like gold kasi alam nga namang barium o tungsten o neon ka, di ba? Siyempre, gold ka na. Okay, you win. Sa'yo na tong bato. Pwede mo nang lunukin at sumigaw ka ng Sanda! Nakatawa ako nang dinampot ko ang batong nakabalot ng glossy paper na red kaya naman yung pinkish color nito ay tumingkad pa dahil sa reflection ng red. Hugis puso talaga at ang utak ko noon ay nagsasalita. Sana pati yung puso mo, Yago, mapa sa akin na. I don't wish too much kahit tuwing birthday ko at bagong taon pero that morning, wish ko talaga sana kami na ni Yago. Masaya pa kami nag-jogging ng umagang yon at dahil walang bulsa ang shorts ko ay hawak ko talaga sa palad ko ang bato na hugis puso. Pinakaiingatan ko na tila ba puso yon ni Yago. At kinagabihan, nag-ihaw kami ng isda sa likod ng bahay. Si Manang Celia ay nagluluto sa kusina sa loob. Napansin ko lang na ako na lang lagi ang nagpapaypay sa iniihaw namin at si Yago ay panay lang ang text sa kanyang cellphone. O ikaw naman, nangangawit na ako. Kunwari iritadong sabi ko pero ang sagot niya, teka lang, nire-replyan ko lang si mahal ko. Natinag ako sa salitang mahal. Nalungkot na kaagad ako at napagtanto ko, oo nga naman. Bakit naman hindi siya magkakaroon ng mahal ang gwapo niya at matalino pa? Nalungkot na ako noon pa lang at nung kunin niya sa akin ang pamaypay ay sa cellphone pa rin niya siya nakatingin kaya inilayo ko ang kamay ko na nakahawak ng pamaypay. Tumingin siya sa mukha ko. May girlfriend ka pala? Oo, patagal na kami. Nakangiting sagot niya. Taga saan siya? Tanong ko pa kahit na dumudugo na ang puso ko. Taga sa amin, sa La Union. Di ba hindi ka na umuwi doon? Oo, pero grade 6 pa lang kami nung maging kami. 7 years na kami hindi nagkikita Pero baka sakaling makauwi ako next month. Siya daw ang magpapadala ng pamasahe ko. Nakakahiya no, pero mapilit kasi siya kaya baka nga makauwi talaga ako. Dikta ng utak ko pa noon na tanungin si Yago kung mahal niya ang girlfriend niya pero hindi ko na ginawa dahil kitang-kita ko naman yung saya sa mukha niya habang ka-text niya ang girlfriend niya. Oo, masayang masaya siya habang ang puso ko noon ay parang naghihingalo na dahil sa kasawiang sinapit nito. At yung pintig ng pag-ibig, tuluyan ng naghingalo. Kinabukasan na dapat ay pang-apat na araw naming magkakasama sa bahay ni Ate Mia, maaga akong gumayak. 5:00 pa lang ng umaga ay lumabas na ako ng bahay, bitbit ang bag ko at nag-iwan na lang ako ng note sa ref. Note para kay Manang Celia na umuwi na ako sa amin. Bumaba ako sa Kalayaan sa bahay ng Lola Irene ko at doon ako nagmukmok. While malabo na ang mga mata ni Lola Irene noon pero nakapagtatakang
napansin pa niyang malungkot ako. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari nung grade 4 ako. Magpa-flight noon si Tita Hana, bunsong kapatid ni Mama at sa amin siya noon nakatira sa Paete. Nawawala ang passport ni Tita Hana. Buong pamilya kami naghanap pero hindi namin nakita. Nagpunta kami ni Tita Hana noon sa Kalayaan sa bahay ni Lola kahit na sobrang liit ng tsansa na doon niya naiwan ang passport niya. Pero ang sabi ni Lola Irene, nasa bulsa ng ref cover. Natigilan kami ni Tita Hana. Nagtaka kami kung paano nasabi ni Lola yon hindi naman siya nagpunta sa bahay namin sa Paete. Pero nung bumalik kami ni Tita Hana sa Paete, nahanap na ni Mama ang passport at nung tanungin siya ni Tita Hana kung saan niya nahanap, ang sagot ni Mama, sa bulsa ng ref. Noong araw na yon na umuwi ako sa kanya mula sa bahay ni Ate Mia sa Calamba, dahil nasa bakasyon pa si na Mama at walang tao sa bahay namin, nagtaka ulit ako dahil kahit malabo na ang mga mata ni Lola ay napansin niyang malungkot ako. Paano mo naman, Lola, nalaman na malungkot ako? Tanong ko. Alam ko din ang dahilan, Cassandra. Lalaki, hindi ba? Mahal mo, pero may mahal ng iba. Napakislot ako at nasabi ko na tama siya. Huwag ka nang malungkot. Ituon mo na lang ang panahon mo sa pag-aaral mo. Hayaan mo sila magmahalan ngayon kasi sa huli, ikaw pa rin ang mamahalin ng lalaking yon. Talaga, Lola? Oo, Apo. Nararamdaman kong mangyayari yan kaya magtiwala ka lang. Halos sabay ang pagpanaw ni Lola Irene at ang araw ng graduation ko sa college. Parehong huling taon ko sa college ay lumipat na ako ng dorm. Doon na ako sa mas malapit sa LPU kasi nahirapan talaga akong mag-move on dahil araw-araw ko pa rin nakikita si Yago. Hinintay ko noon ang pagbati ni Yago sa graduation ko kahit sa text man lang pero nabigo ako. Umuwi ako sa amin pagkatapos ng graduation ko. Kasunod noon ay lumuwas na ako ng Maynila. Nagsama kami ng ate ko sa apartment niya. Ako ay nag-review para sa board exam at salamat dahil na-take 1 ko naman. Nagtrabaho din ako sa Makati ng mahigit 5 taon at doon, 2 lalaki ang nakarelasyon ko. Una si Philip, pero 4 months lang kami. Hiniwalayan ko siya dahil malibog. Gusto akong angkinin at nung ayaw ko, binantan akong papalitan ako. Sabi ko, go. Bakit ko naman panghihinayakan ng lalaking kagaya mo? Pangalawang lalaki ay si Celso na hindi ko katrabaho pero same building kami ng office. Nasa 21st floor sila, 22nd kami, at nakilala ko siya sa elevator na pataas. Siya actually ang nag-remind sa akin na magiging maganda ang relasyon namin kapag nagkatuluyan kami kasi pataas ang elevator nang magkakilala kami. Romantic si Celso. Hindi kagwapuhan pero mabait. At least, noon. Matalino siya at very sensitive sa feelings ko kaya sinagot ko. At si Celso, Kuya Bono, ang pinakasalan ko noong 27 years old na ako. Sobra ko siyang minahal to the extent na nakalimutan ko na nga si Yago. At wala na ring kilig noon kapag naalala ko si Yago at yung mga memories namin. Itinuring ko na lang noon ang mga moments namin ni Yago as part of my teenage life. Kasi 19 pa lang naman kaming pareho nung maging close kami. Pati yung hula ni Lola Irene na kami pa rin ni Yago sa huli, kinalimutan ko na rin kasi nga ibinalita sa akin ni Ate Mia na nag-asawa na si Yago. Ikinasal na sila ng first love niyang si Adelpha, yung girlfriend niya since grade 6 sila. Pero in fairness, wala na sa akin yun kasi seriously in love ako noon kay Celso. At nung ayain niya akong makasal, pumayag ako. Kaya si Celso ngayon ang asawa at ama ng 2 anak ko.
Naging challenging ang marriage life namin ni Celso dahil sa angkan niya na nang mamaliit sa amin. Taga Marikina sila at doon kami nagrenta ng apartment namin nung una. Para makapagpatayo kami ng sarili naming bahay ay nag-abroad ako nung 2 years old ng bunso ko. Dinala ko ang 2 anak ko kay mama sa Paete at ako nga ay nag-abroad dito sa Dubai. Natapos ko ang unang kontrata ko at nakapagpasimula kaming magpatayo ng malaking bahay sa Marikina. 3 years ang kontrata na yun, Kuya Bono. Si Celso ang bumili ng lupa, installment yon, monthly siya nagbabayad. Ako naman ang nagpapatayo ng bahay. Kaya bumalik pa ako dito sa Dubai noong 2019 para sa aking pangalawang kontrata. Kaya lang nung pandemic, nagka-virus din ang buhay ko dahil nalaman kong may babae si Celso. At nagli-live-in sila sa bahay ng tatay ni Celso. O Kuya Bono, mismong ama pa niya ang nagpain sa kanya ng babae. Hiwalay ang parents ni Celso. Pareho silang present nung kasal namin pero ibang babae ang kasama ng papa ni Celso. First meeting namin yon ng biyanan kong lalaki nung kasal namin at agad kong nakadama ng hate sa kanya. Naaalibadbaran pa nga ako sa ngiti niya at kung pwede ko nang ilayo ang mukha ko nung humalik siya sa akin, ginawa ko na sana. Yun pala, siya talaga ang sisira sa marriage namin ng anak niyang si Celso. Ora mismo nung sabihin sa akin ni Celso na hindi niya maiwasan yung babae at tanggapin ko na lang daw na may kahati ako sa kanya habang nandito ako. Noon pa lang gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero pinaalalahanan ako ni Mama. Para ko na rin daw ipinamigay ang ama ng mga anak ko. Naging napakahirap ng sitwasyon ko, Kuya Bono. Idagdag mo pa yung pressure at takot dulot ng COVID-19 noon. Siguro makaka-relate dito ang mga OFW na kagaya ko na ang asawa ay nagluloko sa Pilipinas. Naging on and off din ang relasyon ni Celso at Myra, yung kabit niya. Kapag war sila, sinusuyo ako ni Celso. At noon pa nga ay naniwala akong wala na talaga sila dahil ini-screenshot lahat ni Celso ang mga chat nila ni Myra. Talagang nagbumurhan sila at dahil doon tinanggap ko ulit si Celso. Kaya nung umuwi ako ng December 2022 ay okay kami ni Celso. Parang nag-together again kami. Pero mismong bisperas ng Pasko, Kuya Bono, nag-away kami ni Celso dahil wala siya sa bahay at hindi niya masabi kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Pinagmumura ko siya sa call. At binantaan ko siyang kung hindi siya darating bago Buena, huwag na siyang umuwi. Noche Buena, dumating naman siya. Kumain kami kasama ang mga bata. Hinayaan kong mairaos ng payapa ang Noche Buena, pero ang kalooban ko gusto ng gyera. Nung makatulog si Celso, naghanap ako ng ebidensya. Hinanap ko ang cellphone niya pero wala. Kinuha ko ang susi ng kotse niya. Nagpunta ako sa garahe. Malakas ang kutob ko na itinago niya sa kotse niya ang cellphone niya. Kaso yung susi na dala ko, tumutunog lang pero hindi nagbubukas ang pinto ng kotse. Hanggang sa... Sanda, bakit gising ka pa? Boses yon ang biyanan kong babae. Nasa bakod siya. Kapitbahay kasi namin siya. Alam mo, parang nakikita ko ang sarili ko sa'yo nung pinagdududahan ko pa lang ang asawa ko. Naghahanap ko ng ebidensya, tama ba ako? Hindi ako nakasagot. Huwag ka nang maghanap, Sanda. Maniwala ka na lang sa akin. Sina Myra at Celso, hindi totoong naghiwalay. Sila pa rin hanggang ngayon. Binalibag ko ang maling susi sa salamin ng kotse ni Celso dahil sa galit ko. Pero ang payo ko sa'yo, Sanda, huwag mo nang awayan si Celso. Hindi ka mananalo. Magkakasakitan lang kayo. Bababa lang ang pagtingin mo sa sarili mo dahil sa galit na wala namang silbi. Hiwalayan mo na lang siya ng legal. Babakapan kita ng mga ebidensya sa korte.
Bumalik ako ng Dubai na hindi man lang nakagawa ng unang hakbang sa paghihiwalay namin ni Celso dahil wala naman akong mahabang panahon. 2 weeks lang kasi ang nakuha kong leave sa office. Para nung mag-flight ako, inulit ko kay Celso na gusto kong maghiwalay na kami. Ang dami niyang dada, ano daw ba ang nagawa niya? Nginitian ko na lang siya at ang sabi ko, alam mo kung anong nagawa mo at ginagawa mo pa rin, Celso. Pag uwi ko, haharap tayo sa korte. Bumalik pa rin ako dito kahit na hindi na para matapos ang bahay namin kundi dahil may kontrata pa akong dapat tapusin. Hindi ko alam noon kung anong mangyayari sa bahay na ginastosan ko ng mahigit 2 milyon na pero hindi pa rin tapos. Kay Celso kasi ang lupa, yung bahay lang sa akin. Sinikap kong huwag maguluhan ang isip ko tungkol sa amin ni Celso. Mahal ko siya pero nabigyan ko na siya ng isang pagkakataon. Hindi lang naman ako ang hiwalay sa asawa kong sakali kaya casual ko na lang tinanggap na wala na akong asawa kahit hindi pa kami legal na hiwalay. Noong sumapit ang Valentine's Day, araw ng Martes yun at may pasok ako sa office, nadatnan kong may bouquet of red roses sa table ko. Agad kong sinigawan si Sahid, isang Moroccan engineer na katrabaho ko, at naging bisyo kasi niya ang maglambing sa akin kahit alam niyang may asawa ko, at hindi ko rin siya pinapatulan kahit gwapo siya at alam sa office namin na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Sabi niya hayaan ko lang daw siya kasi gusto niyang gawin yon at hindi naman siya naghihintay ng kapalit. Binata siya, Kuya Bono. Gusto niyang mag-asawa ng Pilipina. Inireto ko nga siya sa kapatid kong bunso na si Tina. 21 naman na si Tina noon at 27 lang si Sahid that time. At ako noon ay 36 pero sa tingin daw niya ay 26 lang ako. Hindi naman niya gusto si Tina. Bata daw at huwag daw ako mag-alala dahil hindi siya umaasa na susuklian ko mga paglalambing niya, yung mga parigarigalo niya. Pero nung Valentine's Day nga na yun noong 2023, iniisip ko talaga na siyang naglagay ng bouquet of red roses sa table ko pero sabi niya, no, not me. Then who? Tanong ko. Lumapit ang napaka-cute na Nepali janitor namin at ang sabi sa akin, that Filipino guy, you know him? His name is Iago. Ilang minuto akong natulala nung marinig ko ang pangalan ni Iago. Marahan kong dinampot ang bouquet at sinamyo ang bulaklak nito. Kasabay din ang pagkaalala ko kay Lola Irene at ang hula nito na ako pa rin daw ang mamahalin ni Iago sa huli. Kaya lang nagkibit balikat ako dahil matanda na ako. Nagkaroon na ako ng asawa at may 2 anak at ganon din naman si Iago. Hindi ko gustong i-entertain yung idea na maging parausan lang ako dito sa Dubai kahit pa ng lalaking una kong inibig. Kaya lang kinahaponan noon, nung uwian na sa office ay may lalaking naghihintay sa tabi ng elevator. Natigilan ako sa paghakbang dahil hindi ako pwedeng magkamali. Si Iago ang lalaking yon. Inaya niya akong mag-dinner. Sumama ako kahit ang layo ng drive niya para makarating sa The Hamston. Labas na yon ng city center at wala ng matataas na building. Social ang restaurant na yon, masarap ang pagkain pero ang hindi ko alam ay doon lang din pala ang villa na tinitirhan ni Iago.
To be honest, kahit alam kong pareho naming gusto ni Yago noon na may mangyari sa amin, walang nangyari. Hiwalay na siya sa asawa niya. Hindi sila nagkaanak dahil ayaw ng misis niya ang madisfigure ang katawan niya. Nakita ko sa litrato ang dati niyang asawa. Napakaganda. Mapagkakamalan mo si Angelica Panganiban sa mukha. Inamin ni Yago na may anak na siya sa ibang babae pero hindi sila kasal dahil kasal ng babaeng yun sa iba pero pineperahan lang daw siya. Well, mayaman na si Yago. Nasa executive position na siya sa kanilang kumpanya at bagong lipat lang sila sa kanilang Dubai branch doon mismo sa Shatha Tower kung saan din naroon ang office namin. Nasa 17th floor kami, 23rd sila. At ilang beses na daw niya akong nakita pero naghintay lang siya ng tamang pagkakataon para malapitan ako. Nung mag-chat si Beth na roommate ko dahil hindi niya mahanap ang susi niya, sinabi ko kay Yago na ihatid niya na ako. Sure, pero saglit lang. May bibigay ako sa'yo. Sabi niya tsaka pumasok sa isang kwarto at paglabas niya ay may tinatago siya sa likod niya. Pinipigilan kong ngumiti noon dahil ayokong isipin niyang nag-e-expect ako. Pero nung nasa harapan ko na siya, ang sabi niya, I'm sorry binasa ko lahat to at hindi lang minsan kundi maraming beses. And you know, ang daming panghihinayang sa puso ko. Sana pwede pang bumalik sa nakaraan, Sanda. Sana nalaman ko noon pa. Napakunotno ako dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sana, Sanda, noon ko pa nalaman na meron ka din palang pintig ng pag-ibig para sa akin noon. Nanatili akong nakatunganga sa mukha niya. Napangiti siya at ang sabi, This belongs to you. Sabi niya at inilabas niya na ang tinatago niya sa likod niya. Ang aking diary na naiwan ko sa loob ng kisame sa bahay ni Ate Mia. Nakita ko yan nung pinaglinis ako sa kwarto niyo, pero that time wala ka na. Kinuha ko mula sa kamay niya ang diary ko pero hinawakan niya ang kamay ko at ang sabi niya, Sanda, kung meron man akong inaasam-asam ngayon, walang iba kundi ang makasama ka habang buhay kung pwede sana. May asawa at 2 anak na ako, Yago. I know, but I also know na hindi kayo okay ng asawa mo. Paano mo nalaman? Okay, halika na. Ihatid na kita. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. Ang bilis niyang narating ang place namin. Para din siyang Emirati kung mag-drive, lumilipad. At nung makita kami ni Beth, nagtaka ako dahil magkakilala sila. Nasaan ang iPhone ko? Tanong ni Beth kay Yago. iPhone 14 gusto mo? Sa September pa lalabas ang 15 series. Hindi mo ba mahintay? Ay teka, magkakilala kayo? Tanong ko. Bago lang. 2 weeks pa lang. Sorry sis. Sumakay ako sa paandar niya nung mabasa ko ang diary mo kaya inilihim ko sa'yo na nagkakausap na kami. Nakwento ko na rin sa kanya lahat ng tungkol sa'yo, including sa estado niyo ng mister mo. Oh my God, Beth. Nasisilaw ka pala ng mga material na bagay. Ay oo. Kaya nga ako nag-abroad, di ba? Pero girl, maganda ang kwento niyo. Yung college life nyo, yung mga longings and dreams mo noon, pwede na magkatotoo ngayon kasi mahal ka ni Yago. Hiwalayan mo na sa cellphone ng tuluyan and give yourself a break to be happy. Gisingin mo ulit ang pintig ng pag-ibig dyan sa puso mo, sis. Gisingin? Ulit ko. Gising na siya, girl. Sumabad si Yago. Totoo ba? So, pwede na tayong magsimula?
Bibitinin ko kayo mga kahugot. Patawarin niyo ako. Pero hanggang dito na lang muna ang kwento kong ito. Kayo nang bahalang manghula kung ano na ang estado namin ngayon ni Yago. Natapos ang kontrata ko September 2023. Kaso pumirma ulit ako. Nagpatayo na ako ng bahay sa Kabuyaw. Lumipat kasi sina mama doon. Tumira sila sa kapatid ko at nag-transfer na rin ang mga anak ko sa Maranatha Christian Academy. Hindi pa rin tapos ang bahay ko sa Kabuyaw. Ayon sa biyanan ko, nanay ni Celso, nagsasama na sina Mirna at Celso sa bahay na pinatayo ko sa kanila sa Marikina, pero ayaw umamin ni Celso. Pinapalabas niyang gumagawa ng kwento ang sarili niyang ina. Ang kapal na mukha. Alam ko ang laro ni Celso kaya siya nagde-deny at ako kailangan ding mag-ingat kaya hindi ko muna babanggitin ang estado namin dito ni Yago. Baka kasi maging ebidensya pa ang kwentong ito kapag nagharap na kami sa korte. Pasensya na kayo pero promise, babalitaan ko kayo once na safe na ang lahat. Muli, pasensya na. Gumagalang at nagpapasalamat, Sanda. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli,
puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isa't tinig. Hugot ng puso. Sanda, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Kung para sa akin, ay kahit hindi ka na mag-send ng part 2, alam ko na. Ikaw ba, kahugot, kayo na nakinig sa kwento ni Sanda, ano ang assumption ninyo? Parang common sense lang di ba? Halata Kaya lang, yun nga, kailangan mag-ingat at hindi kasi pwedeng maging basehan sa korte yung hindi naman actual na nakita at yung totoong pag-amin. Ewan ko, hindi tayo abogado pero parang nakikita-kita na natin kung ano ang mangyayaring ending sa kwentong ito ni Sanda sa kanyang husband sa ngayon kasi hindi pa sila legally separated at si Yago, hindi ba? Pwede tayo maging assuming sa part na ito in a nice and positive way, hindi ba? Hindi nyo ba napapansin, hindi nyo ba nararamdaman, mga kahugot, kung ano na talaga ang kanilang sitwasyon ngayon? So, parang hindi na kailangan talaga ng direktang pag-amin sa kanilang sitwasyon ngayon. I can feel it. Kayo ba? Well, anyway, Sandra, kahit na binitin mo kami, naiintindihan naman namin kasi kailangan talaga mag-ingat dyan, pero alam na namin. Well, as far as my senses are concerned, at least, di ba? Well, anyway, shoutout muna tayo sa nagdaang kwento. Dito sa DKB, yung Ginoong Marupok, kwento ni Nori. Nauna ay si Valentina Soriano, shoutout to you. Roger Mains, shoutout to you. Jonathan Pasqua, shoutout to you. Joan Lopez, 18. Yun, may papakinggan na ulit. Shoutout Kuya Bon, I was listening here in Taiwan. God bless you to Joan Lopez. And Aurelia Eugenio. Good morning dito sa Saudi pa shoutout, mga kaibigan ko. Ang kaibigan ko na si Rose Lovely. Shoutout sa inyo. Rayma Rogel, shoutout to you. Shoutout from USA. Maraming salamat, Rayma. And Jonadel Farinas, shout out to you also. Grace Sherwin Ablao, maraming salamat sa mga laging makabuluhang komento sa mga kwento. Antonio Fervendiza, shout out to you. Ana Marie Pineda, shout out to you. God bless you too, and also to Maria Katrina Fugaban. Happy to hear you again. Shout out po Family Corsa Cabagan Isabela. Sa may Lukilo Cabagan Isabela, Family Talosig Fugaban. It's me, Katrina Talosig Fugaban. Thank you from Singapore. Hi Kuya Jonon, pa shout out po. I have a listener from Saudi. Athia Hein Ven Sacobo. Kim Bagas, shout out to you. Stephanie Ginga, pa-shout ko iba from Talag, Cabagan Isabela. And Daiselin Bidanya of Doha, Qatar, please pray for Qatar kasi nakakatakot na. Keep safe everyone. Daiselin Ferrer. Pwede kayong magbigay ng inyong mga comments ngayon tungkol sa sitwasyon nyo sa nagaganap or naganap. I'm not updated kung tapos na ang Middle East War. Pag-pray natin na matapos na yan. And Jean
mahirap talaga magbasa ng pangalan dito sa YouTube. Please, paki-type na lang ang inyong kompletong pangalan para sa ganun ay mabasa natin ng maayos. Hello, Kuya Bono, pa-shoutout from Bagao. Ingat ka po lagi. It's Moneymaker University, PH. Emma Cardenas, yes, Kuya, agree. Dito ang babae di dapat minamaliit. Yeah. Wow, Kuya Bono, may bagong kwento ng pag-ibig, pa-shoutout Kuya Bono family Clidoro dito sa Bulacan at family Abalos. Sa Batu Ferry, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Salamat, it's Maravik Aguirre Padilla. And pa-shoutout Kuya Bono from Kuwait na binobomba ang Melita and Daguer ng Ranurogan City. Ingat palagi and please pray. May bago ulit. Shoutout Kuya Bono listening here in Hong Kong and to my family there in San Agustin, Isabela. Mama, miss you. Tyrone and Thyra, mga babies ko, says Giselle Gerardo. And Eva Husto, shoutout to you. Diyan sa Qatar, stay safe guys. And Mariela Cabasag, shout out to you. Shout out from Dammam, Saudi Arabia. Boss Ames, shout out to you. Good day, Kuya Bono. Thank you for another story. I was listening here in Cyprus. God bless, Kuya Bono. It's Maricel Butakan. And finally, meron na namang papakinggan. Sabi naman ni Joanna M2S. Rosemary Kabigat. Thank you, Kuya Bono. I was my handsome ups here in Saudi Arabia. I upload my story soon. Malapit ka nang matapos, says Rosemary Kabigat. We wait for that. Shoutout po para sa mga anak ko there in Cagayan Valley and Ifugao. Rosemary, maraming salamat. Good day, Kuya Bono. May mapapakinggan na naman habang naglilinis dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Love Benedicto, shoutout to you. Hi, Kuya Bono, pa-shoutout here in Singapore. Sabi naman ni Arlene Hazel Balbalin. Cristel, shoutout to you. And Grace Sherwin Ablao. Sherwin and Grace and family, shout out sa inyo. Listening dito sa Hong Kong, sabi naman ni Honeybee Comet. And Marnil Fortuno. Parang bago ito. Shout out kay Bono. Sa sunod na video, Neil Fortuno from Sorsogon. Shout out to you, Neil. Solid takapakinig simula pa ng 2016. Thank you, Neil. And Maru Balacanao. Shout out to you. Meron siyang sinabi. Ewan ko pa sa iyo, face the consequence ay pagpapayo ito mula kay Nori. Well, Nori, sana nagbasa ka ng mga comments kasi napakaraming makabuluhang kaisipan na dapat mong mabasa sa comment section ng iyong kwento. Divina Bala, shout out to you, and this is going to be the last, at least for this batch. Ay, kung naman pala ito. Komento din at pagpaparayo para kay Nori. So yan na muna. Muli, Sanda, Cassandra ba o Alexandra? Nakalimutan ko na ang iyong full name. Basta Sanda, maraming salamat for sharing your story. God bless you. And gawing legal ang lahat para walang problema, okay? At sa lahat din mga kahugot nating muling naglaan ng oras at panahon sa ating programa, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, lalo din sa Middle East, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo.